Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay napakahalaga kasi napakarami pong nalilito sa ating topic. So ano po ba ito? It's more on calendar method for regular cycle. I will make a separate vlog po para sa mga irregular cycle. So if you do like my content, mga madaming sir, no? Just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, new Facebook page kasi na-hack. Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So una po sa lahat, kayo po ba ay regular cycle? Ano po ba ito tinatawag na regular cycle? It's 26 to 32 days cycle. Ano po ba yung pinagsasasabi ko, ma'am? Yung range na ito, makinig mabuti. So dapat po, alam nyo po, may notes po kayo ng inyong mga first day ng inyong mens. Let go na po yung mga last day. Laging first ang pinaka-importante. Okay? So for example po, April 1 kayo nag-mens, unang araw. Okay? So, ang sunod na mens nyo po ng unang araw ay May 1. So, how many days? From April 1 to May 1. Ilang araw po ba ito? Ito po ay, kung bibilangan natin, aabutin ng 31 days. So, ibig sabihin, 31 days cycle po kayo. Nasa regular. Bakit? It's 26 to 32 days. For example naman, April 1 po kayo nag-mens. Tapos, nag-mens ulit kayo ng buwan na yon, April 29. Okay. So, normal po ba ito? Yes, it's normal. Bakit po? Bibilangin niyo po ulit from April 1 to up to April 29. Ilang days po ito? It's 29 days. So, ibig sabihin, pasok na naman kayo sa regular cycle. So, what if naman mga madam, paiba-iba naman po ang inyong cycle, pero pasok pa rin sa regular cycle. For example, sa April po, kayo po ay nasa 26 days. And then sa May, nabilang nyo, kayo naman po ay 28 days. And then sa June, June na, no? Naging 27 days as long as kayo po ay nasa regular cycle. 26 to 32 day cycle, kayo po ay regular cycle. So next question, ito na ang pinakamahalaga. Kailan po ba ang safe days? Okay, ang safe days naman po para sa mga regular cycle. Tandaan, kayo po, kung kayo ay nasa 26 to 32 day cycle, ito lamang po yung mga safe days ninyo. Kung hindi kayo nandito sa regular cycle, hindi po ito pwede sa inyo. Take note of that, okay? Huwag makulit. Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay, so kailan po ba? Ika-4th hanggang 7th day. Okay, ano ibig ko sabihin? Laging magsisimula saan? Sa first day ng inyong mens. Opo, sabi ko sa inyo kanina, ang laging importante dito ay first day. Let go sa last. Wala tayong pakialam doon. Okay? Sa first day ng inyong mens. So, for example, April 1, kayo unang araw na inyong regla, kailan ang safe days? Kasi sabi ko, ika-4th day. Kung bibilang natin, April 1, 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, April 4 hanggang 5, 6, 7. Kasi ika-7th day. Hanggang April 7. April 4 to April 7 po ang inyong safe days. Bakit ko sinasabing hanggang 7th day lang? Lagi pong tandaan mga madam and sir na ang semilya po ng mga kalalakihan ay umaabot po ng 3 to 5 days. Okay, so bakit ko sinasabi ito? For example, April 1 kayo nag-mens, okay? And then April 8, ika-8 day ka ha, April 8 ka po nakipagtalik. So, hanggang kailan tatagal ang lifespan ng similya ni sir sa inyong matres? Okay? So, April 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin hanggang April 12. Kasi, di ba, sabi ko 5 days mula sa inyong talik, April 8 o di hanggang April 12. So, ibig sabihin po, abot sa inyong fertile window, sa inyong ovulation period. Bakit po? Kailan po ba ang ovulation ng nasa regular cycle? May idea ka po ba? Tandaan 26 to 32 days ang mga nasa regular cycle. Kailan po ba ito? Ika-12th day hanggang ika-18th day. Laging tandaan ang inyong first day ng inyong mens. Let go sa mga last na yan. First day ang pinaka-importante. So, ibig sabihin, kung April 1 ka po, unang araw ng inyong regla, kailan ika-12 araw? Ibig sabihin, April 12 ka po, posibleng mag-release ng inyong itlog galing sa inyong ovaryo. Sabi nyo kanina, nag-contact kayo ng April 8, okay? Sabi ko kasi, di ba, ang safe days lamang ay ika-4th to 7th day. 8
day ka. Ika-8 day ka nakipagtalik. Sabi ko sa inyo, ang similya ng isang lalaki ay tumatagal ng 3 to 5 days. So, ibig sabihin, abot siya. Bilangin mo na. April 8, 9, 10, 11, 12. Ayun, umabot. So, possible po siya na mabuntis. So, ano pa po yung isa pang safe days? Lagi pong tandaan ang inyong 7 days before ng inyong mens. Kayo po ay safe na dito. Kung susumahin natin mga madam and sir, no? Kung kayo po ay nasa 28-day cycle, regular cycle, kasi yun yung madalas, 28-day cycle. Ika-22nd, yun ay safe days nyo na po. Opo, siya ang tunay. Pero kung hindi po kayo 28-day cycle, monthly, hindi po ito, yun ang laging date ng inyong start ng inyong safe days. So, kung kayo ay may notes, mga madam and sir, at alam nyo na po, ang possible na first day ng inyong mens, 7 days before ng inyong first day ay inyong safe days. So, recap lang natin. Laging tandaan ang first day ng inyong mens. Kailan ang safe days? Ika-4th hanggang 7th day lamang po. Bakit? 5 araw po nagtatagal ang semilya ng lalaki sa inyong reproductive area. Okay, so next po, ika-12th hanggang ika-18th day lamang po nagre-release o possible na kayo ay mag-release ng itlog or sinasabi nating ovulation period, fertile window, na kayo po ay posibleng mabuntis. Kailan pang isang safe days? 7 days bago ikaw mag-first day ng inyong mens. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na naintindihan nyo po ang aking pagkaka-explain. So comment down below kung kayo po ay may katanungan at kung kayo ay may mga requested topic pa. Maraming salamat po. God bless! Kayo po ba ay pagod at walang gana, pero gusto nyong makaisa? Yan man ay self-masturbation or even partnered sex. O baka naman si Mrs. nangangalabit kaso nga lang, hindi nakikikooperate si Junjun. So, paano na? So, why don't you try po Honeymoon Herbal Tea? 15 minutes lamang po. Hindi ka nito bibiguin. Titigas agad ang inyong ari. Lalo na sa mga mahilig magtsaa dyan. Ito na po ang para sa inyo kasi ito ay natural product na merong mga Chinese herbs. So, paano ba ito gamitin? Isang sachet lamang po, mga madam and sir. Pwedeng hot or cold at maghintay lamang po ng 10 to 15 minutes. Pwede rin po kayong magdagdag ng honey kung gusto ninyo. 90 pesos lamang po ang isang sachet. Pero meron din po silang sulit pack na nagkakalaga ng 180 pesos na 3 pirasong sachet ng Honeymoon Herbal Tea. Kung maramihan po ang gusto nyo, isang box na merong 10 sachet and meron din po silang 30 pieces na isang box. So kung gusto nyo po i-try, pwede nyo po sila mabili sa Southstar, sa Mercury Drug, sa Watson, TGP, and meron din po sila sa online, Lazada, and Shopee. Lagi lamang pong tandaan, kung kayo po ay may karamdaman tulad ng diabetes, stroke, mataas ang inyong cholesterol, mataas ang inyong BP, and even may sakit po kayo sa inyong puso, mas mainam pa rin po kumonsulta sa ating mga doktor bago po gumamit ng kahit anong pampatigas. Maraming salamat po!